May isang paradox na unti-unting sumisira sa isang buong henerasyon ng mga taong itinuturing nating disiplinado. Sila ang mga taong gumigising ng 10:00 ng umaga, pumupunta sa gym, nagtatrabaho sa kanilang sariling mga negosyo at nag-aaral hanggang sa malalim na gabi. Sila ang mga taong tila ginagawa ang lahat ng tama, ngunit sa likod ng tabing, sila ay unti-unting nagpapakamatay sa pagod at stress. Ang problema ay hindi ang kakulangan sa pagsusumikap. Sa katunayan, sobra-sobra ang kanilang pagsisikap. Ang tunay na kaaway ay ang pagiging nasa sobrang pagmamadali. Sa bansang Hapon, mayroong isang napakagandang konsepto na tinatawag nilang ma. Ang ibig sabihin ng ma ay ang espasyo sa pagitan ng mga bagay. Ito ang katahimikan sa pagitan ng mga nota ng musika. Ito ang kawalan na nagbibigay daan upang ang musika ay maging posible. Tayong mga nasa kanluraning kaisipan ay madalas na nakatuon lamang sa mga nota. Ngunit, ang mga Hapones ay nakakaunawa na kung walang katahimikan, ang mayroon ka lamang ay ingay. Marahil ang buhay mo ngayon ay wala nang iba kundi purong ingay. Gusto mong magbago ang iyong katawan sa loob lamang ng 30 araw. Gusto mong maging triple ang laki ng iyong kumpanya sa loob ng 6 na buwan. Gusto mong ang iyong relasyon ay maging perpekto sa isang kurap lamang ng mata. O baka naman, gusto mong yumaman ng mabilis at madali. Ngunit ang pagmamadaling ito ay hindi ka pinapabilis. Sa halip, ito ay nagpaparalisa sa iyo. Ang mga Taoist ay may isang kasabihan na tila walang katuturan sa simula. Magmadali ka ng dahan-dahan. Sinasabi ng ilang mga source na ito ay isang kawikaan na nagmula pa sa wikang Latin. Ngunit, ang konsepto sa likod ng pariralang ito ay ganap na nakahanay sa kaisipang Taoist na nagpapahalaga sa pagkilos ng walang labis na pagsisikap at ang kalmado ng pag-aalam na kung tayo ay nasa galaw, ang mga bagay ay mangyayari. Gayunpaman, kapag naririnig mo ang pariralang ito, tila ito ay magkasalungat. Iyon ay dahil hindi mo pa nauunawaan ang laro na iyong nilalaro. Ngayon, maririnig mo ang kwento ni Matthew, isang lalaki na nasa tamang landas ngunit tumatakbo sa maling direksyon. Ito ay kwento kung paano iniligtas ng isang psychologist na may lahing silanganin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya ng isang bagay na sumasalungat sa pinaniniwalaan ng karamihan tungkol sa tagumpay. Ang kwentong ito ay angkop para sa mga bumubuo na ng isang bagay at naghihirap mula sa pagkabalisa na gustong pabilisin ang mga resulta at para rin sa mga wala pang nabubuo at gustong baguhin ang kanilang buhay sa loob ng 2 buwan. Iba-iba ang konteksto, ngunit ang lohika sa likod nito ay iisa. Si Matthew ay 28 taong gulang. Binubuo niya ang isang tech startup kasama ang 3 kasosyo. Mayroon silang $10,000 na buwanang kita at lumalago ng 15% bawat buwan. Gumigising siya ng 10:00 ng umaga, pumupunta sa gym ng 6:30, nasa opisina na ng 7:00 at nagtatrabaho hanggang 8:00 ng gabi. Mayroon siyang magandang kasintahan, isang maayos na apartment at isang organisadong buhay. Sinumang titingin sa kanya mula sa labas ay mag-iisip, sana ay ganun din ang buhay ko. Ngunit kumusta naman sa loob? Si Matthew ay gumuho na. Tuwing umaga sa gym, tumitingin siya sa salamin at nakikita ang parehong katawan na mayroon siya 3 buwan na ang nakalilipas. Parehong porsyento ng taba, parehong definisyon ng kalamnan. Nagsasanay siya ng husto, kumakain ng tama, ngunit ang salamin ay hindi nagbabago at iyon ay kumakain sa kanyang pagkatao. Sa trabaho, bawat pulong ng mga resulta ay isang pahirap. 15% paglago,
dapat ay 30% iyon. 10,000 kita. Ang mga katunggali ay nasa 50,000 na. Nakakakita siya ng mga startup na sumasabog sa loob ng 6 na buwan, mga influencer na nagiging milyonaryo sa loob ng 1 taon. Bakit ang tagal para sa kanya? Sa gabi, pag-uwi niya, tatanungin siya ng kanyang kasintahang si Emily kung kumusta ang kanyang araw. Sasabog siya. Sasabihin niyang isa na namang araw kung saan walang natapos. Mabagal ang kumpanya. Hindi nagbabago ang kanyang katawan. Pakiramdam niya ay tumatakbo siya sa buhangin. Sinubukan siyang pakalmahin ni Emily. Sinabi nito na lumalago siya at tingnan kung nasaan siya noong nakaraang taon. Ngunit para kay Matthew, walang halaga ang nakaraang taon. Ang mahalaga ay kung nasaan siya dapat ngayon. Hindi niya nauunawaan, ngunit nakabuo na siya ng isang mapanirang pattern. Sinusuri niya ang mga sukatan ng kumpanya ng hindi mabilang na beses sa isang araw. Patuloy niyang tinitingnan ang mga Instagram account ng mga negosyante na sa tingin niya ay mas nauuna sa kanya. Bawat post ay tila saksak sa kanyang puso. Isang 25 taong gulang na may mamahaling kotse. Isang 23 taong gulang na babae na may kumpanyang kumikita ng 7 figura. Titingin siya at mag-iisip, huli na ako, natalo na ako. Sa gabi, habang nakahiga sa kama, hindi humihinto ang kanyang utak. Patuloy siyang nagkakalkula. Kung lalago ako ng 15% bawat buwan sa loob ng 18 buwan, mararating ko ang puntong ito. Pero kung magagawa kong itaas ito sa 25%, mararating ko ang puntong iyon. Gigising si Emily ng 2:00 ng madaling araw at makikita siyang nakatitig sa kisame, humihinga ng malalim at pinagpapawisan. Sinabi ni Matthew na ayos lang ang lahat, ngunit alam ni Emily na hindi. Ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang mas malalim na krisis. Ang tanong ay, hanggang kailan mo kayang takbuhan ang iyong sariling anino bago ka tuluyang madapa? Ito ay isang gabi ng Biyernes. Dumating si Matthew sa bahay at natagpuan si Emily na nakaupo sa hapagkainan, naghihintay sa kanya. Walang cellphone, walang telebisyong nakabukas, naghihintay lamang. Kumirot ang sikmura ni Matthew. Ang ganong katahimikan ay nangangahulugan ng isang seryosong pag-uusap. Pinaupo siya ni Emily. Sinabi nito na mahal niya si Matthew at nakikita niya ang hinaharap kasama ito bilang ama ng kanyang mga anak. Ngunit may kailangan siyang sabihin na dapat talagang pakinggan ng lalaki. Pinapatay mo ang iyong sarili, sabi ni Emily. Hindi sa pisikal na paraan, kundi sa loob. Hindi na nakakatulog ng maayos si Matthew sa loob ng maraming buwan. Hindi na niya na-e-enjoy ang anumang bagay dahil laging 3 hakbang ang kanyang isip sa hinaharap. Kapag lumalabas sila para maghapunan, sinusuri ni Matthew ang mga sukatan ng kumpanya. Kapag nanonood sila ng pelikula, nagkakalkula siya kung gaano karaming oras ang kanyang nasasayang. Nandito ka, Matthew, pero wala ka rito, dagdag ni Emily. Ang mga salitang ito ay masakit dahil ang mga ito ay totoo at ang pinakamalalang bahagi ay nagtatagumpay naman siya. Lumalago ang kumpanya, malusog ang kanyang katawan at maayos ang kanyang buhay, ngunit hindi niya ito nakikita. Ang nakikita lamang niya ay kung ano ang wala pa roon. Sinubukan ni Matthew na mga tuwiran. Sinabi niya na kailangan niyang panatilihin ang intensity na ito dahil kung magre-relax siya, hihinto siya sa paglago. Ngunit hinampas ni Emily ang mesa. Iyon ang unang pagkakataon na nakita siyang nagtaas ng boses. Sinabi niya na hindi ganon gumagana ang mga bagay. Hindi bumibilis si Matthew. Sa halip ay tumitigil siya sa lugar. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi siya itinutulak pasulong, kundi pinipigilan siya.
Hiniling ni Emily na humingi siya ng tulong, hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang pag-aalaga sa sarili. Tumingin si Matthew sa mga mata ni Emily at nakita niya ang takot. Natatakot si Emily na mawala siya. Noong gabing iyon, hindi na naman nakatulog si Matthew, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagkakalkula ng paglago. Tinitingnan niya ang sarili niyang buhay at sa wakas ay nakita niya ang nakita ni Emily. Isang lalaking tumatakbo ng napakabilis kaya naman naiiwan na siya sa likod. Lunes, 2:00 ng hapon. Nakaupo si Matthew sa isang waiting room. Nakahanap si Emily ng isang psychologist, si Dr. Kenji Tanaka. Siya ay isang second generation na Japanese immigrant sa Estados Unidos, sanay sa clinical psychology, ngunit may malalim na pagsasanay sa pilosopiyang Zen. Inaasahan ni Matthew na makakatagpo ng isang taong nakasuit, may notebook at may aura ng isang klinika. Ngunit ang nakita niya ay iba. Si Dr. Tanaka ay nasa 50 taong gulang, may uban na buhok at nakasimpleng kamiseta at maong lamang. Ang silid ay walang mga diploma sa pader, ngunit mayroon itong bonsai sa mesa at isang larawan ng isang iginuhit na itim na bilog. Nang maupo sila, hindi kumuha ng notebook si Dr. Tanaka. Nanatili lamang itong nakatingin sa katahimikan sa loob ng 10, 20 hanggang 30 segundo. Nagsimulang makaramdam ng pagkailang si Matthew. Biglang nagsalita ang doktor, "Tumatakbo ka." Napakurap si Matthew. Ipinaliwanag ng doktor na ang katawan ni Matthew ay nasa upuang iyon. Ngunit ang kanyang isip ay nasa susunod na linggo, susunod na buwan, at susunod na taon. Sinabi ni Dr. Tanaka na nakita niya ito sa pagdating ni Matthew ng 10 minuto ng maaga at sa pagsuri nito ng cellphone ng 4 na beses sa loob lamang ng 3 minuto. Hindi kayang manatiling tahimik ni Matthew. Tinanong ng doktor kung kailan ang huling pagkakataon na nasiyahan si Matthew sa isang bagay na nangyayari sa eksaktong sandali na ito ay nangyayari. Hindi makasagot si Matthew. Hindi niya matandaan. Sinabi ng doktor na nabubuhay si Matthew sa isang estado na tinatawag ng mga Buddhist na Sankhara Dukkha, ang paghihirap na dulot ng patuloy na paggalaw ng isip. Hindi siya maaring manatili kung nasaan siya dahil laging tumatakbo ang kanyang isip patungo sa kung saan hindi pa siya nakakarating. Ipinakita ng doktor ang kanyang bonsai na 15 taon na ang edad. Maliit pa rin ito. Tinanong niya kung gaano katagal bago matapos ang isang bonsai. Ang sagot ay hindi kailanman. Ang isang bonsai ay hindi kailanman tunay na tapos at iyon ang dahilan kung bakit ito ay perpekto. Ang taong nag-aalaga ng bonsai ay hindi nagmamadali sa paglaki nito. Ninanamnam nila ang proseso ng pagpapalaki rito. Sinabi ni Dr. Tanaka na ang paghihirap ni Matthew ay hindi dahil sa hindi maayos ang mga bagay, kundi dahil hindi niya kayang tamasahin ang proseso habang nagiging maayos ang mga bagay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng doktor ang nangyayari sa utak ni Matthew gamit ang neuroscience. Binanggit niya ang amygdala, ang bahagi ng utak na responsable sa pagtukoy ng mga banta. Sa ating mga ninuno, nagsilbi ito upang kilalanin ang mga leon o ahas. Sa kasalukuyan, kinikilala nito ang iba pang mga bagay tulad ng mga pagkaantala. Kapag ikinukumpara mo ang iyong pag-unlad sa ibang tao o kapag nararamdaman mong nawawalan ka ng oras, ang iyong amygdala ay nagpapatunog ng parehong alarma na parang nakakita ka ng isang maninila. Ang iyong katawan ay napupunta sa survival mode. Binabaha ng cortisol ang iyong daluyan ng dugo. Ang iyong sympathetic nervous system ang namumuno. Ikaw ay nasa isang patuloy na estado ng fight or flight.
At kapag nabubuhay ka sa estadong iyon ng 24 na oras sa isang araw, ang iyong prefrontal cortex, ang rasyonal na bahagi ng utak, ay nagsisimulang magsara. Humihinto ka sa paggawa ng mga estratehikong desisyon at nagsisimulang gumawa ng mga reaktibong hakbang. Humihinto ka sa pagkakita ng mga pagkakataon at mga banta na lamang ang nakikita mo. Namamatay ang iyong pagkamalikhain. Ang iyong kakayahang lumutas ng mga problema ay nababawasan at sa balintuna ng tadhana, lalo kang nagiging mabagal. Ang iyong pagmamadali ang mismong nagpapabagal sa iyo. Ipinakilala ni Dr. Tanaka ang isang konsepto na sa simula ay tila nakakalito para kay Matthew, ang Wu Wei. Ang ibig sabihin nito ay non-action o pagkilos ng walang pilit. Ngunit nilinaw ng doktor na hindi ito tungkol sa pagtunganga o walang gagawin. Tungkol ito sa paggawa ng isang bagay nang hindi ito ipinipilit ng labis. Inihalintulad niya ito sa isang ilog. Ang ilog ay hindi kailanman humihinto sa pag-agos. Ngunit nakakita ka na ba ng ilog na nagmamadali? Ang ilog ay umaagos ng natural, umiiwas sa mga bato at hinahanap ang landas na may pinakamaliit na re-resistensya. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang ilog na ito ay kayang humati ng mga bundok. Ang pagkakamali ni Matthew ay ang pag-aakalang upang bumilis, kailangan niya ng mas maraming puwersa. Sa katotohanan, habang mas marami kang puwersa na ibinibigay, mas maraming re-resistensya ang iyong nililikha. Parang sinusubukan mong hawakan ang tubig ng mahigpit sa iyong mga palad. Habang lalo mong pinipiga, lalo itong tumatagos at nawawala. Upang ipakita ito ng mas malinaw, kumuha si Dr. Tanaka ng 2 baso at isang pitsel ng tubig. Sa unang baso, dahan-dahan niyang ibinuhos ang tubig. Walang pagmamadali, walang pagkabalisa, isang matatag na agos lamang. Sa loob ng 30 segundo, napuno ang baso. Sa pangalawang baso, bigla niyang itinigil ang pitsel sa isang bagsakan lamang. Ang tubig ay sumabog palabas. Kalahati ng tubig ay natapon sa mesa at kumalat kahit saan. Mas maraming puwersa, mas maraming bilis, mas maraming pagkabalisa. Ang resulta, sayang na enerhiya at ang baso ay kalahati lamang ang laman. Naunawaan ito ni Matthew agad. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang katawan, ang kanyang relasyon, ang lahat ng ito ay parang isang baso at ibinubuhos niya ang tubig ng napakalakas. Kaya naman kalahati nito ay natatapon lamang. Nagtatrabaho siya ng 14 na oras, ngunit 6 na oras lamang doon ang tunay na produktibo. Nagsasanay siya ng husto, ngunit hindi na makabawi ang kanyang katawan. Kasama niya si Emily, ngunit ang kanyang isip ay nasa opisina. Ang Wu Wei ay hindi tungkol sa paggawa ng mas kaunti. Tungkol ito sa paghinto sa pagpilit. Tungkol ito sa daloy sa halip na pakikibaka. Pagkatapos ay dumako sila sa 3 prinsipyo ng aktibong pasensya. Ang unang prinsipyo ay ang Shoshin o ang isip ng isang nagsisimula. Ito ang konsepto ng pagpapanatili ng kuryosidad at pagiging bukas ng isang taong nagsisimula pa lamang kahit na marami ka ng karanasan. Ang problema ni Matthew ay gusto niyang maging eksperto agad. Gusto niyang makabisado ang negosyo sa loob ng 6 na buwan at magkaroon ng perpektong katawan sa loob ng 3 buwan. Ngunit ang kasanayan ay hindi ganoon gumagana. Ang isang master sa martial arts na may 40 taon na ng pagsasanay ay tinatawag pa ring mag-aaral ang kanyang sarili dahil nauunawaan niya na laging may matututunan pa. Ang mindset na ito ang nagpapahinto sa iyo sa pagkukumpara ng iyong sarili sa iba dahil nauunawaan mo na ang iyong landas ay natatangi. Ang pangalawang prinsipyo ay ang Kaizen o ang hindi kapansin-pansing pagpapabuti.
Ang Kaizen ay isang Japanese concept na nangangahulugang patuloy na pagpapabuti ng 1% lamang. Hindi mga dramatikong pagsabog ng pag-unlad. Ang mga pagpapabuti na ito ay napakaliliit kaya halos hindi ito makita. Ngunit kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, sila ay nagiging isang malaking pagbabago. Gusto ni Matthew na lumago ang kanyang kumpanya ng 100% sa loob ng 6 na buwan. Ngunit ang nangyayari ay lumilikha siya ng mga imposibleng ekspektasyon, nadidismaya, napapagod ang kanyang koponan at gumagawa ng mga desperadong desisyon. Ngayon, isipin kung tatanggapin niya ang paglago ng 1% lamang bawat linggo. Tila maliit, hindi ba? Ngunit ang 1% bawat linggo sa loob ng 1 taon ay katumbas ng 67% paglago. At ang pinakamagandang bahagi, ito ay sustainable. Hindi ka mapapagod at masisiyahan ka sa proseso dahil hindi ka nagmamadali. Ang parehong prinsipyo ay totoo sa katawan. Ang pagbaba ng timbang ng mabilis ay madalas na panandalian lamang, ngunit ang dahan-dahang pagbabago ay nagiging permanente dahil ang katawan ay nagkakaroon ng oras na makibagay. Tinanong ni Matthew ang doktor tungkol sa mga taong mabilis na sumisikat, ang mga startup na nagiging milyonaryo sa loob lamang ng ilang buwan. Sumagot si Dr. Tanaka na ang mga taong mabilis na tumataas ng walang matibay na pundasyon ay parang mga kastilyong buhangin. Ang unang malakas na alon ay kayang magpabagsak sa lahat ng kanilang itinayo. Ang mabilis na pag-unlad na walang pundasyon ay isang panganib. Ang tunay na lakas ay nasa pagiging matatag, hindi sa pagiging mabilis. Itinuro ni Dr. Tanaka ang larawan sa dingding, ang itim na bilog. Alam mo ba kung ano ito? Tanong niya. Sinabi ni Matthew na ito ay isang bilog lamang. Ipinaliwanag ng doktor na ito ay isang enso, isang Zen circle, na iginuhit sa isang bugso lamang ng brush. Kung titingnan ng mabuti, hindi ito perpekto. May mga bahaging makapal, may manipis, at ang pinakamahalaga, hindi ito ganap na sarado. May maliit na awang sa bilog. Ang awang na iyon ang kumakatawan sa perpeksyon ng imperpeksyon at ang bakanteng espasyo na nagbibigay daan sa paggalaw. Dito pumasok ang ikatlong prinsipyo, Kuno Kai, o ang mundo ng kawalan. Sa Japan, tinatawag din itong Ma, ang agwat sa pagitan ng mga bagay, ang katahimikan sa pagitan ng mga nota, ang paghinto sa pagitan ng mga paghinga. Ang mga taga-kanluran ay nakatuon sa kung ano ang naroroon, ngunit ang mga Hapones ay nakakaunawa na kung walang kawalan, ang presensya ay walang kahulugan. Pinatugtog ng doktor ang isang klasikal na piyesa sa piano. Tinanong niya si Matthew kung ano ang nagpapaganda sa musika. Hindi ang mga nota mismo, kundi ang katahimikan sa pagitan ng mga ito. Nang patugtugin niya ang bersyon na walang tigil ang mga nota, naging ingay lamang ito. Ang buhay ni Matthew ay naging ingay dahil pinuno niya ang bawat segundo ng pagiging produktibo, mga layunin at aksyon. Walang walang espasyo para mag-isip, magproseso o lumago. Ang pinakamahirap na bahagi ng Kuno Kai ay ang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kawalan ng pag-unlad. May mga linggo na ang negosyo ay hindi lalago at may mga araw na ang pagsasanay sa gym ay tila walang epekto. Ngunit sa mga sandaling iyon, sa mga void na iyon, nangyayari ang tunay na paglaki. Inihalintulad ito ng doktor sa isang elite na atleta. Hindi lumalaki ang kalamnan habang nag-eensayo, kundi habang nagpapahinga. Ang pagsasanay ay sumisira sa kalamnan. Ngunit ang pahinga ang muling bumubuo nito ng mas matibay. Kapag natutunan mong i-enjoy ang kawalan, hihinto ka sa pagpapanik. Ang mga sandaling tila walang nangyayari ay ang panahon kung kailan ang iyong subconscious ay nagpoproseso at naghahanda para sa susunod
na malaking hakbang upang simulan ang pagbabago. Binigyan ni Dr. Tanaka si Matthew ng 3 praktikal na gawain para sa susunod na 30 araw. Ang unang gawain ay ang ritual ng presensya. 5 minuto araw-araw, pagkakita pa lamang ng araw, uupo si Matthew sa katahimikan. Hindi ito espesyal na meditasyon, uupo lang siya at walang gagawin. Sinabi ng doktor na ang utak ni Matthew ay sisigaw at maglilista ng lahat ng dapat gawin. Ngunit kailangan niyang manatiling nakaupo. Itinuturo nito sa utak na hindi magtatapos ang mundo kung hihinto ka sandali. Ang pangalawang gawain ay ang journal ng pasasalamat sa proseso. Bago matulog, isusulat ni Matthew ang 3 bagay na ginawa niya. Hindi ang mga resultang nakuha niya. Halimbawa, nagtrabaho ako ng 6 na oras nang nakapokus. Sa halip na lumago ang kumpanya ng 2%. Sinasanay nito ang utak na bigyang halaga ang proseso. At kapag mahal mo ang proseso, hindi mo na kailangan ng agarang resulta para maging masaya. Ang huling gawain ay ang 48 oras na panuntunan o ang detoxifikasyon sa pagkukumpara. Sa loob ng 30 araw, kailangang burahin ni Matthew ang Instagram, LinkedIn at Twitter. Nagpanik si Matthew dahil ginagamit niya ang mga ito para sa kumpanya. Ngunit sinabi ng doktor na ginagamit niya ang mga ito upang torturin ang sarili. Kailangan niyang matutunang sukatin ang kanyang pag-unlad gamit ang sarili niyang pamantayan, hindi ang pamantayan ng mga estranghero sa internet. Ang unang 7 araw ay parang impyerno para kay Matthew. Ang 5 minuto ng katahimikan ay tila 1 oras na pahirap. Ang kanyang isip ay patuloy na nagsasabing, nagsasayang lang siya ng oras. Ngunit sa ika-7 araw, may nangyaring kakaiba. Sa gitna ng katahimikan, napagtanto niya na oobserbahan na niya ang kanyang mga iniisip sa halip na magpaanod sa mga ito. Nang basahin niya ang kanyang journal sa pagtatapos ng linggo, nakakita siya ng isang pattern. Ginagawa niya ang lahat ng tama. Hindi man ito dramatikong resulta, naramdaman niya sa unang pagkakataon ang pagmamalaki sa kanyang pagiging pare-pareho o consistency. Sa ika-14 na araw, nagkaroon siya ng pulong kasama ang kanyang mga kasosyo. Ang isa sa kanila, si Daniel, ay nagpapanik dahil mas mabilis ang paglago ng kanilang katunggali. Noong nakarang buwan, sasabay sana si Matthew sa takot na iyon. Ngunit ngayon ay nanatili siyang kalmado. Ipinaliwanag niya na bagaman mabilis ang iba, hindi sustainable ang kanilang paraan. Sinabi ni Matthew na hindi sila huli sa schedule, sila ay nasa tamang landas lamang. Nang sabihin niya iyon, naramdaman niyang totoo ang kanyang sinasabi. Hindi na niya kailangang magpanggap na may kumpiyansa. Ang kanyang pasyensya aktiba ay nagsisimula ng magbunga sa paraang hindi niya kailanman inakala. 6 na buwan ang lumipas mula nang unang pumasok si Matthew sa opisina ni Dr. Tanaka. Nakaupo siya ngayon sa parehong sopa kasama si Emily habang pinapanood ang paglubog ng araw sa labas ng kanilang bintana. Kung titingnan ang mga numero, ang kanyang kumpanya ay lumago ng 150% sa loob ng 6 na buwang iyon. Ngunit ang mas mahalaga, ang paglagong ito ay matatag. Ang kanyang koponan ay masaya, ang kanilang mga proseso ay solido, at ang kanilang mga customer ay tapat. Ang kanyang katawan ay nabawasan ng 9 na kilo. Nakikita na ang definisyon ng kanyang mga kalamnan. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay ang katotohanang nag-e-enjoy na siya sa kanyang pag-e-ensayo. Hindi na ito isang pahirap, ito ay naging isang kasiyahan. At ang kanilang relasyon, si Emily ay 3 buwan ng buntis.
Tumingin siya kay Matthew at nakita ang lalaking palagi niyang alam na maaari nitong hantungan. Ang pagbabago ay hindi lamang nasa mga panlabas na sukatan, kundi sa kung paano nararamdaman ni Matthew ang kanyang sarili. Hindi na siya nagigising ng 3:00 ng madaling araw na kumakabog ang dibdib. Hindi na niya tinitingnan ang kanyang cellphone ng 47 beses sa isang araw. Natutunan niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ang paglalakbay mismo ang destinasyon. Sa huling pagkikita nila ni Dr. Tanaka, ipinaliwanag ng doktor ang huling paradox ng pag-unlad. Habang mas gusto mo ang isang bagay, mas lalo itong lumalayo. Habang mas nagiging kalmado ka, mas mabilis mo itong nakakamit. Hindi ito mahika, kundi purong neuroscience. Ang isang taong kalmado ay nakakagawa ng mga estratehikong desisyon sa halip na mga reaktibong hakbang. Ang pasensya ay hindi nagpapabagal sa iyo. Ang pagkabalisa ang gumagawa noon. Ang pasensya ay ang pinakamataas na anyo ng kahusayan o efficiency. Naunawaan ni Matthew na ang pagmamadali ay hindi katumbas ng bilis. Ang pagmamadali ay takot na nakabalat kayo bilang pagiging produktibo. Nang palitan niya ang pagmamadaling ito ng active patience. Ang pagtatrabaho ng husto ng walang desperasyon, ang pagkakaroon ng mga layunin ng walang hindi malusog na attachment sa resulta. Nangyari ang isang himala. Mas bumibilis ka sa pamamagitan ng pagbagal. Mas malayo ang nararating mo sa pamamagitan ng paghinto sa pagtakbo. Sa gabing iyon, bago matulog, sumulat si Matthew sa kanyang journal. Hindi para sa kanyang 3 gawain, kundi isang liham para sa kanyang sarili. Isinulat niya na 6 na buwan ang nakalipas, siya ay desperado at nag-iisip na huli na siya sa lahat. Ngunit natutunan niya na ang ilog ay umaabot sa karagatan, hindi dahil ito ay tumatakbo, kundi dahil hindi ito kailanman humihinto sa pag-agos. Natutunan niya ang Wu Wei, ang pagkilos ng walang pilit. Natutunan niya ang Ma, ang lakas ng bakanteng espasyo. Natutunan niya ang Shoshin, ang kasiyahan sa pag-aaral. Natutunan niya ang Kaizen, ang 1% bawat araw. At natutunan niya ang Kuno Kai, ang paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng katahimikan. Ngayon, sa wakas, sapat na ang kasalukuyang sandali. Ang tanong na naiwan para sa iyo ay ito: handa ka na bang magdahan-dahan upang tunay kang makabilis? Dahil ang buhay ay hindi isang 100 metrong sprint. Ito ay isang marathon. Maari kang patuloy na tumakbo hanggang sa gumuho ka sa kalagitnaan. O maari mong mahanap ang iyong sariling ritmo at makarating sa dulo ng buo at masaya. Tandaan, ang ilog ay hindi nagmamadali, ngunit lagi itong nakakarating sa dagat kung ang nilalamang ito ay tumama sa iyong puso. Kung sa tingin mo ay kailangan mo ring matutong magdahan-dahan, ibahagi mo sa amin sa mga komento. Sa anong aspeto ng iyong buhay mo pinakakailangang magkaroon ng pasensya? Trabaho, katawan, relasyon o pera? Ang iyong pagmamadali ay maaaring sumisira sa iyong buhay. Ngunit ang iyong pasensya ang maaaring magligtas nito. Kung ang nilalamang ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-on ang bell notification at mag-iwan ng iyong komento sa ibaba.